Kapatid, tayo po ay magkakatuloy ng ating pag-aaral sa ating pong serye tungkol sa Lenten series ng ating pong pinag-aaralan. So, makikita po kayo sa Luke chapter 23, verse 50 hanggang 54 po. Luke chapter 23, verse 50 hanggang 52. Sabi ko dito, may isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga Arimatea, nasakop ng Judea. Kahit na membro siya ng korte ng mga Hudyo, hindi niya sinang-ayunan ang kanilang ginawa kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen. Pagkatapos, inilagay niya ito sa libingang ilubin sa gilid ng burol na hindi pa napaglilibingan. 54. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy niyo po kami bigyan ng maliwanag na kaisipan para maunawaan po namin ang aming pong pag-aaralan tungkol sa pagkalibing ng Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo po kami ng puso ng meron pong kauhawan sa mga katotohanan ito. At iparealize po sa amin kung gaano po kami, Panginoon, napakapalad dahil mayroong hari at tagapagligtas na namatay para sa aming mga kasalanan. Patuloy mo nga po, Diyos, na bigyan kami, Panginoon, ng kasapatan ng aming pong pagkakaunawa para sa mga salita ng aming pong pagsasaliw sa lupa. Basbasan niyo po ito at kayo po ang Diyos, Panginoon, na nabigyan namin ng kalwalutian sa aming pong pag-aaral. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, na mabigyan po namin ng klaro sa pagtuturo namin, sa pagtuturo ko, na ikaw lamang ang maging sentro nito at wala naman. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Panginoon. Patuloy ko pong gamitin ang iyong lingkod bilang isang tagapangaral sa inyo pong iglesia. Ito po ang aking panalangin, pinabalik ko ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, after po natin mapag-aralan kung bakit kailangan namatay ni Kristo para sa atin, ang kasunod naman po natin pag-aaralan ay ang katotohanan inilibing si Kristo. Yan po yung pamagat natin, yung katotohanan inilibing si Kristo. Mahalaga po yung aral na ito dahil po may mga paniniwala ibang relihiyon na si Kristo ay isa lamang kwento o puro-puro o hindi totoo. At may paniniwala ang ibang mga relihiyon na si Kristo po ay hindi po talaga namatay. Siya po ay namatay lang, and after po niya magkaroon ng pugirat, siya po ay umakyat sa langit. May ganun pong paniniwala. Ito ang pinasisiguraduhan po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos na totoong namatay po si Kristo at siya po ay inilibing. Wala po ba kayong napapansin, mga kapatid? Bakit po na-highlights sa mga pag-aaral tuwing magmamahal na araw ay ang kamatayan at pagkabuhay ng muli ni Kristo? Napansin niyo po kayo? Bakit yung death at saka yung resurrection lang? Pero yung pagkalibing, hindi nabibigyan ng highlight yan. Na ang pagkalibing ni Kristo, mga kapatid, ay bagaman madalang na nagiging tema kapag mahal na araw, pero isa ito sa mahalaga sa Ebanghelyo. Kaya totoo yung ating pananampalataya, kaya totoo yung ating pagiging born again, dahil mayroong namatay na Kristo na inilibing.
Christ. Kung paano pinapakita sa atin ang salita ng Diyos, ang pagkontrol ni Kristo sa lahat ng mga pangyayari sa kanyang kamatayan ay hindi napigilan ni Satanas, no? na tubusin tayo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan na kanyang ginawa, nang siya'y mamatay para sa atin, maging yung kanyang pong libingan at pagkalibing at ang kanyang katawan na namatay ay hawak ng Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang inilalarawan ng paglibing kay Kristo sa isang Kristiyano? May dalawang bagay na inilalarawan ng paglibing kay Kristo sa individual na mananampalataya. Una, ang kanyang baptism. Ang baptism po ay simbolo ng burial ni Kristo. Na ang isang mananampalataya ay hindi na namumuhay sa dati ng pagkatao. Dahil namatay na ito at inilibing na siya nang siya ay bautismuhan kay Kristo. Maliwanag yung Romans chapter 6 verse 3 and 4. Hindi ba ninyo alam na nung binautismuhan tayo kay Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Di ko ba yung mga believers na nandito na mabautismuhan kayo, nilubog kayo sa tubig, simbolo na ang dati ninyong pagkatao ay inilibing na. No? At kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. So, yung paglibing kay Kristo ay simbolo ng paglibing ng dati nating pagkatao at mamumuhay tayo ngayon nang tayo ay bago. So, yung pangalawang inilalarawan pa ng burial ng Panginoong Jesucristo, hindi lang yung ating baptism, kundi yung ating identity. After po ng baptism, ang tunay na identification na natin bilang isang mananampalataya ay hindi na tayo, kundi si Kristo. Si Kristo na ang ating identity. Siya na yung, si Kristo na yung napagkakakilanlan sa atin. Meron na tayong kababaan, gaya ng ginawa ni Kristo nang siya'y mamatay sa krus, yung kanyang humiliation at yung kanyang exaltation, yung kanyang kababaan at yung kanyang katakilaan, mga kapatid. Tayo rin ay may ganoong sa buhay natin bilang mananampalataya. Kaya tama si Pablo sa Philippians 1:21, sabi niya, for to me is Christ. No, para sa kanya, mabuhay ay para kay Kristo, and to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Meron ba tayong ganong confident na kaya ka nabubuhay para kay Kristo? At kung mamamatay ka, yan ay pakinabang sa iyo. Sa tingin ko, ito ang mensahe ng dinig sa atin ni Kristo bilang namumuhay ng mga mananampalataya sa panahon ito. Sa binasa natin sa Luke chapter 23 verse 50 hanggang 53-54, may tatlong tinuturo sa atin na katotohanan ang tungkol sa pagdinig sa katawan ni Kristo. Ano yan? Una, ang katawan ni Kristo ay precious sa mga alagad. Now, verse 50 and 52, sabi po dito, may isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga-Arimatea na sakop ng Judea. Kahit na miyembro siya ng korte ng mga Hudyo, hindi niya sinang-ayunan ng kanilang ginawa kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid at kabilang sa mga naghihintay sa pagkahari ng Diyos. 52, pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Precious kay Jose ang katawan ni Kristo. Mahalaga para kay Jose ang katawan ni Kristo. Ito po yung nakikita ko kung bakit nag-desire si Jose na hingin ng katawan ni Kristo, na hindi nararapat para kay Jose sa anak ng Diyos ang naiwan
ay secret disciple with Christ during that time. Tingnan niyo po yung verse 51. May isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga-Arimathea na sakop ng Judea. Kahit na miyembro siya ng korte ng mga Hudyo, hindi niya sinang-ayunan ang kanilang ginawa kay Jesus. At bukod dyan, mga kapatid, hindi lang si Jose ay isa sa mga Hudyo na may katungkulan sa gobyerno o sa kanilang reliyon noon at isa sa mga council na sumuri sa paghatol kay Jesus. Si Jose, siya rin po ay kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Meaning to say, si Jose ay ligtas. No? Si Jose ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito ni Luke, sa pagkatao ni Jose, mabuting tao siya, matuwid at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, si Jose ay isang mananampalataya. Sabi ng ibang tala sa ibang Evangelyo, sinabi natin, sikretong alagad siya ni Kristo. Basahin po natin yung John chapter 19, verse 38. John chapter 19, verse 38. Sabi dito, pagkatapos nito, hiningi ni Jose na taga-Arimathea ang bangkay ni Jesus kay Pilato. Si Jose ay isang tagasunod ni Jesus. Ngunit, panihim lang dahil natatakot siya sa mga pinuno ng mga Hudyo. No? Meron po talagang ganun mga kapatid, dahil iniingatan po nila na sila po ay hindi po mapagdagsahan sa kanilang organisasyon ay hinihing na sumusunod si Jose sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi nagtagal yung sikreto na yun. Nilantad din ni Jose ang kanyang pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo noong time na si Kristo ay mamatay sa krus. So nakita natin si Jose, kahit siya ay hindi naglantad ng una sa kanyang pagsunod sa Panginoon, siya ay nagkaroon ng pagnanais na makuha ang katawan ni Kristo para bigyan ng maayos na libing. Nakita natin sa verse 52, pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. So bakit natin sinabing precious kay Jose si Kristo? Kasi nag-desire siya na hingi ng bangkay ni Kristo. Yung salitang be sa King James Version ay may ibig sabihin niya na desire. Diba ang mga minanasa natin na gusto natin makuha para sa atin, mahalaga yun. Mga kapatid, ganito dapat ang mga Kristiyano na mayroong binago ang Diyos sa kanilang puso, na mayroong silang pagnanais na bigyan o meron silang pagnanais na bigyan alaga ang ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sabi ni Pablo, after niyang sabihin na for to me to live is die, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Paul sa Pilipos 1:23, sabi niya dito, nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay, o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw. Yung word na gusto, yun yung desire. Gusto ko na sanang pumanaw. Bakit? Para makapiling na si Kristo. Dahil ito ang mas mabuti. Kung si Paul, hindi na pinapahalaga si Kristo habang nabubuhay siya, hindi na sasabihin sa talatang ito na nais niya na gusto niya na pumanaw para makapiling ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil para sa Kanya, yun ang mas mabuti. Sa atin, mga kapatid,
Lalo na kung hindi 50-50 ang iyong paniniwala kay Kristo. Mahirap sabihin to. Mahirap sabihin to. Na hindi ka sigurado kung gusto mong mamatay na o ayaw mo pa. Hindi mo sasabihin kaya gusto mong mamatay dahil gusto mo nang makasama si Kristo. Ang totoo para sa atin, no? Ayaw natin mamatay kung tayo nang tatanungin. Pero ang reality, hindi natin mapipigilan gaya ng pagkasilang sa atin ang pagkamatay natin. Dahil ang Diyos lang ang siyang pumipili at nagpapasya kung anong araw tayo pinanganak at kung anong araw tayo pero sila Apostle Paul, yung desire nila, no, na mas gusto pa nilang makapiling ang ating Panginoon, mas gusto pa nilang pumanaw sila dahil yun ang mas mabuti para sa kanila. Bakit nila nasabi yun? Dahil habang nabubuhay sila, no, tiniyak nila sa sarili nila na si Kristo mahalaga sa kanila. Mga kapatid, dumating kayo siyang panahon na yung kanyang sikretong lihim na pagsunod kay Kristo ay nilantad niya na bilang alagad ni Kristo. Hindi na siya nahiya. Pinakita na niya na siya ay isa sa tagasunod kay Kristo. Ang katunayan niyan, si Jose ay pumunta kay Pilato upang hiling ang katawan ni Kristo para ihiling. Ganun kahalaga si Kristo kay Jose. At alam mo, sa isang mananampalataya, kapag totoong mananampalataya, precious sa iyo si Kristo. Napakahalaga sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Gaya ng mga unang mananampalataya na nagpakita ng kanilang pagpapahalaga sa ating Panginoong Jesucristo, gaya ni Jose at gaya ni Pablo. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pedro. Sabi ni Pedro, sa unang Pedro, kabanatang 2, talatay 6 hanggang 7, sabi niya dito, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking iniligay sa Siyon ng isang batong panulong na Pangulo. Yung batong panulong na Pangulo, si Christ yan. Ang sabi ni Pedro, na yung batong panulong daw nito na Pangulo, hirang mahalaga. Yung cornerstone na yun ay precious, sabi ni Peter. At ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Hindi mawawala ng kabuluhan ng iyong pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung gayon, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, mayroon kang kasiguraduhan na hindi ka mapapahiya pagdating ng panahon, At sabi ni Peter sa verse 7, sa mga mananampalataya daw, tingnan nyo, sa inyo nga nananampalataya, siya'y mahalaga. Sa iyo na Kristiyano, si Kristo'y mahalaga. Hirang mahalaga si Kristo para sa mga Christian dito sa Logos. Hello? Mahalaga ba si Kristo, mga Christian dito sa Logos? Para sa iyo? Walang makasagot. Why? Bakit tayo confidence? Mga kapatid, hindi lang siya basta mahalaga o importante. Siya ang pinakamahalaga at pinaka-importante sa atin bilang mga Kristiyano. Alam niyo, habang nag-meditate ito, kung si Kristo lang ay cellphone o internet o trabaho o mahal sa buhay, palagay ko po ay nag-mature ka na bilang Kristiyano dito sa Logos. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Kasi mas marami kang oras sumamit ng cellphone. Napupuyat ka. Mga kapatid, kasi napakasipag mo sa trabaho at pag-aaral, kahit pagod ka na, nag-overtime ka pa. Kahit kuya, ayaw mong maliit sa trabaho. Kung si Kristo lang may trabaho, mature ka na. Kung si Kristo lang may cellphone, mature ka na. Kung si Kristo ay internet, mature ka na. Na-realize ko po yun?
Mga kapatid. At dahil sa sobrang pagmamahal mo sa asawa mo, anak mo, ako mo, kahit sa jowa mo, na kaya-kaya mo ipagpalit ang pagsamba mo para sa mga iyan, siguro mature ka na. Mga kapatid. Pero tandaan mo, hindi bagay si Kristo. Hindi siya cellphone, hindi siya internet, hindi siya trabaho, hindi siya asawa mo, anak mo, apo mo, o jowa mo. Si Kristo'y hari mo, tagapagligtas mo, at si Kristo'y Diyos na persona. Na one day, haharap tayo sa ating Panginoon. At i-reveal ng Diyos sa atin kung gaano ba natin siya tinarato nung habang nabubuhay tayo, kung siya ba yung pinakamahalaga at pinaka-importante sa atin. Persona ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid, isipin mo po, mas mahalaga si Kristo sa gadgets mo. Mas mahalaga si Kristo na kikitain mo sa trabaho mo. Mas mahalaga si Kristo sa pagmamahal ng asawa mo, ng anak mo, ng apo mo, ng jowa mo. Kasi yan mga yan, hindi pa siya nagpupupas ang pagmamahal. Pero ang Diyos, kailanman hindi magbabago ang pagmamahal sa'yo. Gaya na ng pagpapahalaga mo sa mga bagay na meron ka, ang pagmamahal mo kay Kristo. Anong tanong ko? Si Kristo ba ang pinakamahalaga sa lahat para sa iyo? Pangalawang tinuturo sa atin tungkol sa pag-ibig sa katawan ni Kristo, hindi lang siya precious para kay Jose. Ang katawan ni Kristo ay personal sa mga alagad. Personal para kay Jose ang katawan ni Kristo. Tingnan niyo po sa verse 53. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen o lino. Pagkatapos, inilagay niya ito sa libingang inukit sa gilid ng burol na hindi pa nakaglilibingan. Bakit ginawa ito ni Jose? Para ba tiyakin na patay na si Jesus? Kasi may mga pangako si Kristo na after niyang mamatay sa loob ng 3 araw, siya ay mabubuhay na maguli. Alagay ko, hindi po yun ang layunin kung bakit hiningi ni Jose ang katawan ni Kristo kay Pilato para tiyakin na si Kristo may patay na. Hindi po yan. Kasi sigurado si Jose na si Kristo ay patay na. No? Bakit? Sang-ayon niya sa mga sundalong Romano na bihasa sa pagkakalam kung patay na ang taong kanilang pinahirapan. Kung babalikan natin yung kamatayan ni Kristo sa krus, talagang tiniyak ng mga sundalo Romano na patay na si Kristo. Una, sinaksak si Kristo sa tagiliran. At yung pagsaksak ni Kristo sa tagiliran, dalawa ang pumuslit sa katawan ni Kristo, dugo at tubig. Kaya sigurado ang mga sundalo na patay ang ating Panginoong Kristo. Alam niyo, kapag hindi sure ang mga Romano na patay na yung kanilang pinahirapan, ang ginagawa po nila ay binabali ang binti. Hindi nila binali ang binti ni Christ during that time dahil nakaprapis yun na ang Messiah ay hindi kailanman mababali ang kanyang binti sa kanyang kamatayan. Prapis po yun. Mahalaga kong tala yun, mga kapatid. Kaya sigurado ang mga Romano sundalo na patay si Kristo. At sigurado rin si Jose na si Kristo ay patay ng panahon yun na hindi pinaniniwalaan niya ng ibang mga relihiyon. Mga kapatid, dahil kung hindi totoong namatay si Jesus, walang silbi po ang pananampalataya kay Kristo. Hindi valid ang kaligtasan natin. Dahil wala naman palang namatay sa atin. Dahil yun po ang ang dapat na mamamatay ang tagapagligtas natin.
si Kristo. At ang talangan na iyan ay nasa kasaysayan ng mga Hudyo. Ang tanong, nasa ng mga disciples ni Christ? Bakit si Jose at saka si Nicodemo lang na dalawang mayroon pong katungkulan sa templo ng panahon iyon, sa council ng panahon iyon, ang naroon? No, sa kamatayan ni Kristo, nasan si John, na kaibigan niya? Nasan si Peter? Nasan si Andrew? At ang ibang mga disciple, mga kapatid? Mga nagsipagtago sila dahil sa takot, mga kapatid. Dahil sa takot na baka sila naman ang isunod na mamatay dahil lantad silang tagasunod ni Kristo. Pero si Jose, mga kapatid, na dating lihim na sumusunod kay Kristo ay lumantad na para asikasuhin ang katawan ni Kristo. Kaya natin nasabi na napaka-personal ang relasyon ni Jose kay Kristo. Kapag personal ang relasyon mo kay Kristo, hindi mo siya iiwan. Kapag personal ang relasyon mo kay Kristo, hindi mo siya ipagpapalit. Kapag personal ang relasyon mo kay Kristo, mga kapatid, hindi ka matatakot. Gaya po ni Jose sa kanyang paglantad bilang alagad ng Panginoon. Mahal niya si Kristo bilang Panginoon niya. Bakit natin nasabing mahal niya si Kristo? Dahil itinuring niyang alipin siya ni Kristo. Pinagsilbihan niya si Kristo na hindi niya nagawa nung buhay pa si Kristo. Sa kanong paraan niya, pinagsilbihan si Kristo. Nilinis ang katawan ni Kristo na puro dugo. Imagine mo, kung ikaw si Jose at ikaw yung nagboluntaryo na hindi ng katawan ni Kristo at ininisin niyo. Ano kaya ang damdamin mo habang nililinis mo ang katawan ng iyong hari at ng iyong Panginoon na personal na may relasyon ka sa Kanya? Di ba parang dinuduro ng puso mo? Nakikita mo yung mga sugat na malalalim na naranasan ni Kristo, yung mga pasal na dulot ng pagbubugbog kay Kristo. Mga kapatid, na kung iisipin natin, hindi gagawin niya ng isang taong mayaman. Mayaman si Jose. Isa siya sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Hindi gagawin niya ng isang taong mayaman ang magpakaalipin sa isang nahatulan ng kamatayan. Pero dahil binago siya ng Diyos, dahil siya po ay nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, nakita kay Jose ang kababaan. Kaya walang mapagmataas na Kristiyano. Walang hindi siya ang nasusunod kaysa sa Panginoon. Ang Kristiyano, dapat ang lagi nasusunod sa Kanya, walang ibang hindi ang Kanyang Panginoon. Ganyan itinuri ni Jose ang Kanyang sarili. Bakit nagawa niya ang Savior? Mga kapatid, dahil ang trato niya kay Kristo ay hari niya, Panginoon niya, at hindi niya hayaan ang kanyang hari ay hindi mabigyan ng maayos na libing. Gaya ng sabi po ng kasulatan sa Isaiah chapter 53 verse 9. Ano po yung sabi ng Isaiah chapter 53 verse 9? Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pantaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang, ito yung hula, kasama ng mga mayayaman. Si Jose mismo, mga kapatid, sabi sa talata, ang naglinis at nagbalot ng telang lino sa katawan ng Panginoong Jesucristo. At hindi lang yun, siya yung nagbaba sa krus. Ano sa inyo? Siya mismo yung nagbaba sa krus. Gano'n kahirap yun para kay Jose na ingatan ang katawan ni Kristo na ibaba sa krus na nakapako. Yung tayo alam po, mga kapatid, yung magbuwang ng isang kabang bigas
alang-alang sa katawan ni Kristo para mabigyan ng maayos na libing. At ito pa, yung libingan ni Kristo, binili niya yun para sa kanya. Pero, doon niya inilibig si Kristo na hindi pa nalilibingan ng siniwan. Hindi siya second hand. Hindi siya yung katulad ng nabibili natin sa memorya na may napaglibingan na. Yung kay Kristo, hindi. Basal. Inihanda pa na yun para doon inibig ang ating Panginoong Kristo. Maski yun po ay nasa kontrol ng ating Panginoong Kristo kung saan niya ililibing ang kanyang katawan. Ganon kapakapangyarihan ng ating tagapagligtas. Lahat ay nalalaman niya, lahat ay kontrol niya, maging ang kanyang kamatayan, hanggang kanyang paglibing, hanggang sa kanyang muling pagkamuhay. Kaya mga kapatid, hindi po nakapanghihinayang ang iyong pananampalataya na iuukol mo sa ating Panginoon Kristo. Ganyan po ang ginawa ni Jose. Ganyan po pinatunayan ni Jose na mahalaga ang Panginoon Kristo at napaka-personal ni Jose ang pagkakilala niya sa ating Panginoon Kristo. Ang tanong, gaano po natin kakilala si Kristo? Tinuturing po ba natin si Kristo ay Panginoon natin sa buhay natin? Kung sakali po ba tayo maharap ngayon sa ating Panginoon, makakaharap po ba tayo sa Kanya ng may confidence na itinuturing mo na siya ay Panginoon mo nung ikaw ay nabubuhay dito sa sanlibutan? Hindi kaya sasabihin ni Kristo sa iyo ang sinasabi niya sa Mateo chapter 7 verse 21-23, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makapapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Mga kapatid, nagpapaalala sa atin ang mensahe ng paglibing kay Kristo sa atin. Si Kristo po, mga kapatid, ay hindi patay ngayon. Gaya ng mga tanong sa akin mga bata sa punong bayabas. Bakit po kayo, Biyernes Santo, magpapamili? Di ba patay po si Kristo? Di ba? Yun ang kanilang ano po yun? Paniniwala po kasi pagka Biyernes Santo, dapat walang lalabas ng bahay. Dapat banal na banal tayo sa araw na yun. O mga kapatid, sa totoo lang, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay yung totoong puso natin na meron ba tayo pagnanais na gawin sa araw-araw ang ating pagdidibusyon ng may kabanalan sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang araw ng mahal na araw. Nakakalungkot niya kung ano pa yung mahal na araw, siya kung makikita, dahil huminginom sa labas. Sumasama pa sa mga prosesyon o mga nagpipenitensya. No, nag-share sila ng kanilang mga alak na iniinom. Yung ba ang nakakabanal? Pero strict na pagka Holy Friday, dapat walang lalabas ng bahay. Mga kapatid, hindi taon-taon pinapatay si Kristo. Isang beses
beses na namatay si Kristo. No? At sapat na maalala mo yung ginawa ni Kristo sa iyo, na dapat ito ay dinadala mo sa pang-araw-araw na buhay. Hindi po yan nakabatay sa mga season. Dahil mahal na araw, kailangan magpapako din tayo sa krus. Hindi yan. Sapat na ang ginawa ni Kristo sa krus para mamatay siya sa iyo. Siya po ay buhay. Nakikita niya po tayo, yung paglilingkod natin sa Kanya. Alam niya yung ginagawa natin paglilingkod, yung pagsamba na ginagawa natin, alam niya yan. Kung tayo po ay nagpapaimbabaw lang, o kung totoo ito sa Kanya. Kaya nakilala ni Jesus sa mga Sanhedrin at Pharisee sa kanilang pangangaral at pagtuturo. Tinatawag ni Kristo ang mga Pharisee na hypocrite. Kaya nga galit na galit sa Kanya yung mga Pharisee eh. Kasi bakit? Tinuturo ni Kristo ang kasalanan sa kanila. Eh ayaw nila nun eh. Si Kristo ang nakakaalam kung ano ang kondisyon ng heart natin, ng buhay natin, at ng ating ginagawa. Para po, paglingkuran natin siya. Sana maging gaya tayo ni Jose, na naglilingkod sa Panginoon na may personal na pagkakilala kay Kristo. Pangatlong itinuturo sa atin tungkol sa pagdinig ng katawan ni Kristo. Una, hindi lang siya precious, hindi lang siya personal, kundi ang katawan ni Kristo ay preparation sa mga alagad sa pagsamba. Tingnan niyo po yung verse 54. Sabi dito, Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Isa ito mga kapatid sa mahalagang detalye ng pagkamatay ni Jesus. Yung araw. No? Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. May promise si Christ after death, nagre-resurrect siya in 3 days. Bilangin nyo, namatay siya ng 5 days. No? Saturday at Sunday nang nagbukong ng iba-iba, nagkabuhay ng si Kristo at nagpakita siya sa kanyang mga disciples. At nakita natin sa talata para maging detalyado yung tala na talagang si Kristo ay namatay at inilibing. Nandoon po ang mga babae na sumusunod kay Kristo. Sila Maria Magdalena, si Maria na ina ni Jesus at iba pang mga kababaihan ayon sa talatang 49. Ito sa Luke chapter 23. Nakita ng mga tagasunod ni Kristo, maging ang mga babae, ang lahat ng nangyari mula sa pagpapahirap kay Kristo hanggang namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Biro nyo mga kapatid, after ng si Kristo ay mamatay, nakatingin lang sila. Hindi nila maisip yung nangyari sa kanilang Panginoon. Na parang nawalan sila ng malay. Hindi nila alam ang gagawin nila, pinagmasdan lang nila ang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus habang sila Jose at si Nicodemo ay pinagtutulungan na ibaba ang katawan ni Kristo sa krus. Imagine niyo po yun, mga kapatid. Araw-araw kasama ni Kristo ang mga alagad niya, ang mga babaeng ito. Pero dapat, di ba sila yung pangunahin magkakaroon ng ng kagustuhan na kunin ang bangkay ni Kristo at inibig ng maayos, di ba? Sila yun eh. Pero dahil sa kanilang shock sa nangyari sa Panginoong Kristo at nagdala ng takot sa kanila yun, hindi na sila nakilos. Hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Pero itong mayayaman ito, si Jose at Nicodemo, ay kanilang pinagsikapan, pinagmalasakitan, katawan ni Kristo na kuwanin para bigyan ng maayos na bigay. Ano ang kalagahan noon, mga kapatid, sa pagdiling? Dahil may akusasyon na mali
si Jose. At dahil doon, alam nila kung saan nilibing ni Jose si Jesucristo. At nakita nila kung paano inilibing ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kapatid, ang isipin na ang mga babaeng ito na tagasunod ni Kristo ay pumunta sa maling libingan ay hindi po yun makatotohanan. Kaya ang mga ginawang pagkilos ng mga babaeng iyon, mga kapatid, ang isang totoong ebidensya at nakatulong na hadlangan ng mga maling puro-puro at nakatatakot ng kasunungalingan tungkol sa maling akusasyon na hindi nabuhay na maguli si Kristo. No? Dahil malinaw para sa mga babae. Kasi yung mga babae na yun na nakasaksi na wala ang katawan ni Kristo sa libingan. Isa yan sa pinatotohanan ng libing kay Kristo. Mga kapatid, ang isa pang pinatotohanan ng libing kay Kristo ay ang araw ng pamamahinga. Na ang araw ng pamamahinga ay si Kristo na. No? Pinapakita sa atin ng talata, pagkatapos gawin ni Kristo ang lahat para sa ating kaligtasan, siya ay namahinga. No? Yung kanyang kamatayan, yung kanyang paghimlay sa libingan ay part ng kanyang rest na ginawa para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Naalala niyo yung creation? Di ba ganyan ang ginawa ng Diyos after 6 days ng pagkalinga ng lahat na mahinga ang Diyos? Kaya kung paano ang unang Sabat, mga kapatid, ay pinasinayaan ng Diyos nang siya'y nagpahinga mula sa lahat ng kanyang ginawa sa paglikha, ganun din po yung huling Sabat sa lumang tipan ay nagsimula sa katawan ni Jesus nang siya ay mamahinga pagkatapos ng magawa ang lahat ng kanyang gawin ang pagtubos sa atin. So sa pagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng muli ni Kristo, ang kanyang banal na kapahingahan, ang kanyang kamatayan na inilaan ng kanyang Ama sa pamamagitan ng matapat na pinunong Hudyo at naniwala na nagpahayag na si Jesus ang Kristo. Kasi meron po doon na isa sa mga pinuno ng Hudyo ang naniwala na totoo na siya nga ang anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang kamatayan ng Kristo, ang katotohanan yan, yan ang temple ng bagong tipan. Mula sa kamatayan ni Kristo, di ba sinabi natin nung nakaraan, binago niya ang sistema ng lumang tipan pagdating sa pagsamba. Kaya mawala ng pagkahandog na hayop na susundin. At ang araw ng pamamahinga, hindi na sa templo. Ang araw ng pamamahinga natin ay si Kristo na. Ang ating paghahandog ay si Kristo na. Lahat ng ginagawa natin pagsamba ay para kay Kristo na. O mga kapatid, sana ito ay makapagbigay po sa atin ng kaunawaan kung bakit dapat mahalagaan natin ang ginagawa nating paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon. Dahil siya ay namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan, para tayo ay hindi maparusahan ng Diyos sa kanyang puot. Inalis na ni Kristo po. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, maraming mga tao na hindi mahalaga ang magiging Kristo sa kanila, pero hindi sa mga mananampalataya. Para sa atin, ang mga mananampalataya, ito ay katunayan na tayo ay binago ng Diyos nang tayo ay maniwala sa ginawa ng kanyang anak para sa atin. Kaya totoo para sa atin na ang isang tao na ipinanganak na muli ay totoo na siya ay binago na. Kung ikaw ay totoong binago na, no? Sana meron kang ganitong klaseng pagtingin sa Panginoon. Sana precious sa sa'yo
nakakataon. Ikaw ay isang totoong binado ng Diyos. Tayo dito ngayon ay po'y lumako sa panalangin. Napakarami, Panginoon, na mga bagay na maaari po namin isipin na marami kaming pagkukulang sa mga ginagawa namin, Panginoon, na paglilingkod sa inyo. Sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan tungkol sa pagkalibig po ninyo, marami po pala kaming dapat pag-alusin para sa aming relasyon sa inyo. Maaari, Panginoon, na hindi mo nakikita sa amin ang pagtatrato na ikaw ay mahalaga sa amin, na ikaw, Panginoon, ay personal sa amin, na ikaw ay pinaghahanda namin. Itong mga bagay na ito, Panginoon, ay nagpapakita, Panginoon, na meron po kami tunay na binago po ninyo sa aming mga buhay. Kaya sana, O Diyos, sa mga pagkakataon na intindihan po namin ito, ma-realize namin na huwag namin sayangin ang araw o oras ng aming mga buhay na hindi po namin, Panginoon, na ipagkatrato ito sa inyo habang kami ay nabubuhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi po namin magawa ang mga bagay nito na alam namin ito po ay makapagbibigay sa amin ng katiyakan sa amin pong ginagawang paglilingkod sa inyo. Matutuwa ka kapag nakikita mo ikaw ang pinakamahalaga sa amin. Matutuwa ka, Panginoon, kapag maayos ang relasyon namin sa inyo. Matutuwa ka, Panginoon, na sa tuwing kami ay sasamba, ay lagi mo namin itong pinagkahandaan sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa mga truths ng gospel na ito na ito pong pinirepare para sa amin. Mahal mo ang inyong iglesia, mahal mo ang inyong mga mananampalataya sa lugar na ito, at nagbibigay ka ng pag-asa sa mga hindi pa mananampalataya para magkaroon sila ng security sa inyo at hindi nila maranasan ang hatong ninyo pagdating ng panahon. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo po kami encourage palagi sa mga katotohanan. Maraming salamat po, at muli kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ang Diyos na nangungusap sa amin sa pamamagitan ng Diyos. Binabalik ko ang lahat ng ito sa inyo nang may pagpupuyat at salamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.